Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, kumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah.
Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Jesus. Siya ang tanging daan, buhay at katotohanan. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Jesus. Sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Jesus. Si Jesus. Siya ang tanging daan, buhay at katotohanan. Purihin natin ang Diyos. Kay Yahweh, walang imposible. Magaganap ang lahat ng nais niya. Kay Yahweh, walang imposible. Pagkat siyang makapangyarihang Diyos. Kay Yahweh, walang imposible. Magaganap ang lahat ng nais niya. Kay Yahweh, walang imposible. Pagkat siyang makapangyarihang Diyos. Kay Yahweh, walang imposible. Magaganap ang lahat ng nais niya. Kay Yahweh, walang imposible. Pagkat siyang makapangyarihang Diyos. Purihin natin ang 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 Diyos. Good morning, Jesus! Isa pa, Butch, yung may energy, Butch. Good morning, Jesus! Ano nangyari sa'yo? Magandang umaga po, mga kapatid. Kamusta ang Lunes? Wala na. Hindi. Kamusta nga yung kahapon?
O sige, kamusta ang Martes nyo? Ganon din naman ang sagot nyo eh. Kahit na baguhin natin yung araw, hindi na alam tuloy kung ano isasagot eh, no? Thank you Lord po mga kapatid. Maraming salamat sa magandang araw na to. Hindi umuulan at wala ding araw. Oh, maganda. Oo, maganda-gandang. Hindi ko alam kung may araw na mainit. Sobrang init, no? Oo, pero huwag tayong magreklamo kasi baka mamaya magaya tayo doon sa kahapon. Oo, wala nang reklamuhan. Thank you, Lord. Brother Butch, para naman magsalita ka, mag-pray muna tayo. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord, sa magandang umaga na patuloy niyong pinagkakalob po sa amin. Salamat, Lord, sa mga salita na patuloy niyong binibigay sa amin. Bigyan niyo po kami ng kapahayagan. Kayo po ang mamutawi sa aming mga labi, Panginoon, at ang bawat pagpapalang aming bibigkasin, Lord, ay maging pagpapala po dun sa mga makakarinig at para din po sa iba. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Hello kay Sister Lisa Cabrera. Sister Lisa, kamusta ka na? Sister Erlisa. Oo. Kapatid ni Sister Cherise. Oo. Kamusta na, kapatid? Yeah, Australia. Oo, tama. Dalaga na yung anak niya eh. At magandang umaga, Brother Burns. Maagang magising kasi yun. Maagang magising si Brother Bernie lagi. At sa mga kapatiran po natin na umaga ay maaga. Kagaya ni Sister Syla. Si Bunso sa babae, tama? Bunso sa babae. Ni na Minister Arnold. And to you too, Sister Lorna. Good morning, Sister Tess. At good morning din kay Sister Jazz Castaneda. Sister Jazz, how are you? Oo. Sino? Si Sister Vicky. Oo, Viduya. At kay Sister Vivian. Yes, good morning sa inyo. Makulimlim na umaga, di ba? Hanggang Pangasinan pala, makulimlim. Ano, Butch? Magsalita ka, Butch! Ano ba nangyari sa katabi ko? Huwag ka nang nag-aaral sa isip habang nagsasalita tayo. Tapos na yung pag-aaral. Pagsasalita na. Time for talking na tayo. Glory to God. Ano ba ito si Butchoy? Di nagsasalita. Good morning, Sister Dame. Oo, ang Pangasinan ay yes, every other week face-to-face na sila. Oo. Kamusta po sa mga taga-Bungabong, Cabanatuan, San Antonio. Ayan, kina Sister Dame. Thank you, Lord. Na-miss nila yung prayer meeting. Tapos, sa Cabanatuan, present silang lahat. Oo, andun lahat sila. Thank you, Lord. Kaya, sobrang na-miss na daw nila. Yung iba nga daw, niyayaya na ng ibang community na mag-attend. Kaya kailangan magbukas na tayo ng mga prayer meetings natin. Nakakatuwa nga si Sister Milet Cruz. Napansin ninyo, every Sunday, nandito na siya. Kasi daw, dami niyang iniisip dati. Wala siyang driver, wala siyang hindi siya makapag-commute. Sabi niya, kaya lang, na-convict ako nung sinabi mo na, sabi, do not give up the habit of meeting together. Sabi niya ganon. Ngayon, sabi niya, Timo, nakaka-tricycle lang ako. Mag-isa. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, Sister Millet, mas mukha kang malakas ngayon. Kesa nung unang kita namin sa'yo na after the pandemic, iba talaga ang nagagawa talaga ng fellowship. Oo. Kasi may fellowship ka na with the Lord and may fellowship ka pa with other believers. Oo, nakaka-energize talaga yun. Na-edify ka eh.
Sa faith ng mga kapatiran mo na minsan akala mo hindi mo kailangan, tas pagka na-meet mo na sila, tas narinig mo na sila na magbahagi, na ma-edify ka rin pala. Kaya sabi ko nga dun sa mga ibang kapatiran natin, mag-open na ng mga face-to-face na prayer meeting. Kagaya ng Santa Quiteria, nakita ko kahapon. Congratulations nga pala sa aking inaanak na si Brother Arvin at kila Brother Jet at ang grupo ng Carco Prayer Group natin. Kasi nag-venture na sila ng ibang business. Yesterday, na-open na yung kanilang restaurant. Ang pangalan ay Nova Town. Ang ibig sabihin pala niyan, si Kuya, no? Sunod-sunod si Kuya ng tanong. Sinasagot ko naman. Nova Town. Ang ibig sabihin palang Novaliches. Tapos kaya siya may town, parang Chinatown. So, Nova Town. Kasi, yung mga kasama ko para kumi-echo. Dinidiktahan yung mga sinasabi ko. Chinese food. Chinese food sila. Hindi ko kasi siya kasama kahapon. Kinakabahan siya. Kaya hindi siya nagsasalita. Hanggang mamaya yan, di magsasalita yan hanggat di natapos. Sino may kasalanan? Ba't ikaw nakaupo dyan? Brother Ernie po. Si Kuya Ernie, hindi sanay kasing magtrabaho yan. Naglinis sila sa San Pablo, 2 araw na, bugbog daw siya. Nakakalimutan din kasi natin na may edad, matanda na kasi. Matanda na kasi yun. Oo. Kaya ganun. Oo. Naku, Sister Noemi. Sayang, hindi mo nasabi sa akin. Close na. Sister Noemi, gustong umabot sa Holy Land. Sayang kasi meron 2 na nag-back out. Kasi hindi nila napansin yung kanilang passport. Expired pala. Wala na daw eh. Hindi, wala na nga. Kasi binenta na ng airline yung ganun pala yun. Kasi too close na. Naku, Sister Noemi, sayang naman. Ikaw pa naman ang magandang kasama sa ganun. Sayang naman talaga, oh. Picture ng picture yun. Oo, di ba? Picture ng May picture. Tsaka taga-picture na. energetic yung Sister Noemi. Magandang kasama si Sister Noemi sa lakaran. Naku naman. Baka pwede pa? Try ko nga, Sister Noemi, ha. Tanong kong mabuti. Naku, sana nga makasama ka, Sana makahabol ka. Pray natin yan, pag-pray natin, Okay, ang ating pong memory verse of the week. Yan. Isaiah 46 verse 9. Remember what happened long ago. Acknowledge that I alone, I am God, and that there is no one else like me. Ayan, Isaiah 46, 9. Uy, good morning kay Nanay Aning. At si Chen Escondo. Good morning, Chen. Ayan, naku. Sister Evelyn Amutan. Sister Evelyn, ba't wala ka kahapon? At kay Levi and Ray. At kay Jacob. Good morning, Jacob. Naku, pati si Roque na nanonood. Nakakatuwa yung hindi nag-absent yung mga bata, no? Sige, batiin mo. Yan. Good morning din kay Brother Ricky Samson ng Francisco Prayer Group. Yan. At sa lahat po ng mga kapatiran natin, nila, no? Dami Ang dami. Oo, thank you, Lord. Okay. Kasi last na to nung natin, nung ating series sa Joshua. Kahapon, ang pinag-usapan natin, ang ating po palang last topic for this series is we get ready to continue. Kapag ka po tayo ay nasa lupang pangako na, sa atin ngayon, sa modern day ngayon, yung lupang pangako ay yung plano ng Diyos na natupad sa buhay mo.
kapag ka po tayo ay nandoon na, hindi ho pwedeng maging complacent na lang tayo doon. Kasi we have to continue. At kahapon, napag-usapan po natin na to continue to experience and enjoy God at work on our behalf, kailangan po, we should never forget how we got to the place of blessing and possession. Alalahanin natin lagi, kaya nandyan po tayo. Sa kinalalagyan po natin, ay dahil sinundan po natin ang instruction and direction ng Diyos sa buhay po natin. Kasi yung kanyang instruction and direction ay rooted sa kanyang power, sa kanyang knowledge and wisdom, at reliable po yan. Kapag sinabi ng Diyos na dito ka dumaan, yung pagsabi po niya na dito ka dumaan, ito ang sundin mo, reliable po yun as He is. And hindi lang po basta sa pag-follow ng direction. Kaya po tayo mananatili sa kinalalagyan po natin, also by believing and trusting and relying upon the Lord. Kasi po, hindi po natin makakamit ang lahat ng mga ipinangako niya sa atin kapag hindi natin inalign ang sarili natin sa kanyang plans and purposes. Tapos, sinabi rin po natin kahapon na we should never forget why. So, yung isa, we should never forget how. How we get there. Tapos, pangalawa, we should never forget why you are and we are all at the place of blessing and possession. Unang-una, only by God's mercy, mga kapatid. Hindi po obligado ang Diyos sa atin na gawin lahat yan, pero ginawa pa rin po niyan, di ba? And not because we deserve it, no one deserves it, mga kapatid. Tayo po ay nasa kinalalagyan natin only by God's mercy and God's faithfulness. Mahirap po yung nakakalimot. Kahit nga po hindi spiritually mahirap makalimot. Minsan nga, di ba, binibiro natin, baka makalimutan mong asawa mo ko, ha? Kasi madami na tayong mga nakakalimutang mga bagay-bagay ngayon. Yung yun pong pagkalimot na dala ng pagtanda, wala kang control doon. Kasi ang mind natin is regressing. Talaga po naman. Itong si Butchoy ngayon, naku, napakabata po at napakamalilimutin na rin. Hindi ba nakakahawa yan? Ang pagka makakalimutin. Hindi ba nakakahawa yan, ano? Pero ang forgetting the Lord is something you allow to happen in your life. Walang nag-force sa'yo doon. Inalaw mo lang. Paano mo inalaw? By occupying your minds and hearts with anything other than God. Yun, mga kapatid, no? At alam nyo, kahapon, importante yung sa Psalm 106. Kasi, kaya po winarningan ni Moses, tapos ngayon si Joshua, ang mga tiga-Israelita, ang mga Israelita pala, na kailangan wag makalimot kasi may consequences po ang forgetting the Lord. Kahit nga yung forgetting anything, may consequence yun. Like, bawa, nakalimutan mo sa mo nilagay yung cellphone mo, maring di mo na makita yun. May kumuha na. May kumuha na. Consequence yun. Ang forgetting the Lord lalo, mga kapatid, may consequence. Unang-una, magkakaroon na tayo ng sin of rebellion. Specifically, the sin of complaining. Kasi nga, pag nakalimot ka na kay Lord, mag-uumpisa ka na naman. Alam nyo, bago tayo nakita ng Diyos, reklamador tayo Tapos, nung napunta tayo kay Lord, nabawasan kung hindi man nawala. Hindi ba yung pagrereklamo? Tapos inalis mo na naman si Lord, nakalimutan mo na naman, babalik ka na naman dun. Sa pagrereklamo, mga kapatid, all because nakalimutan natin siya. At pag nakalimot po tayo kay Lord, we tend to see life in a distorted way. Iba na ang pananaw mo. Kaya ka nga nagrereklamo kasi nagbago na yung pananaw mo. Nagda-doubt ka na sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Nag-complain ka na kasi.
At sabi natin kahapon, tandaan ninyo mga kapatid, kung ano ang ginagawa ng complaining sa buhay natin physically, not just spiritually. Not just spiritually. Merong consequence ang complaining. Natatandaan mo ba ang ibang consequence ng complaining physically? Oo, yung sa stress mo. Oo. Totoo po yan kasi sa akin, bawal talagang ma-stress. Kaya pag nagko-complain ka talaga, talagang totoo po, ano po ako, yung dumadami yung pachi ko sa katawan. Totoo po yun. So pag na-stress niyo si Butch, nagiging Dalmatian na naman siya. Totoo po yun. Hindi, Oo. kahit naman hindi ako stress, kung ako mismo yung ma-stress, yung ikaw mismo yung mag-complain, ikaw mismo, kasi ikaw yun, ikaw mag-handle talaga ng stress mo eh. Kaya hindi talaga yung ibang tao. Kaya mo i-handle yun. Kasama mo si Lord. Yun nga mahirap eh. Yun nga no? yun medyo I-handle. Totoo po yan, mga kapatid. Kaya kung kayo po ay nadidepress, ngayon, kasama yan eh. May digestive problems, yung nag-acid, no? Opo, Talaga totoo po yan. yan. Sa stress nga talaga kasi nangangasim yung sikmura mo dyan eh. Tas di ka makatulog. Speaking of di makatulog, 2:30 na ako natulog. Nagsip lang ako ng kape ni Kuya. 3 sip lang na ganun kasi napakaano nung kape niya eh. Yung kape kasi ni Kuya kagabi, kaya kang ipaglaban. Oo, kaya kang ipaglaban nung kape. Buti pa nga ang kape, kaya kang ipaglaban eh. Sobrang tapang eh. Sabi kasi ni Kuya, strong! Yan, strong. Naka-3 sip lang ako. 2:30. Nakaganda naman. No. Pagkatapos kong mag-aral, di pa rin ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-ayos ako ng mga cabinet. Tuloy, ang dami ko palang makeup doon. na mga hindi pa nabubuksan, mga hindi, lalagay ko dyan kasi kapag mayroong re-recording, hindi naghahanap ng pang-makeup si Jen. O, di meron ng pag kami mga kabatiran tayo na nagpunta. Pamimigay ko nga. Some of them. Some of them want to use you. O, yun po, mga kapatid, Tapos nawawalan kayo ng joy pag nagko-complain. Meron bang nagko-complain ng ganito? Sinasabi ko na nga ba ganyan talaga. Meron bang ganun nagko-complain? Dapat naman kasi, hindi ganyan yung ginagawa eh. Hindi, walang ganon. Kasi kapag ka nagko-complain ka, hina-hide nito or kino-conceal nito ang joys of life ng complaining. Kaya ka nga nagko-complain eh. Kasi hindi ka na masaya. Tapos inaalisan ka pa ng attitude of gratitude ng complaining. Siyempre, paano ka magpapasalamat? Nagko-complain ka. Nagko-complain ka nga, hindi ba? Ang second consequence, nagkakaroon ka na ng impatient heart. Yan, pag naging impatient na ang tao, mga masasakit na salita na ang lumalabas sa bibig niya. Nasasaktan mo yung mga tao sa paligid mo at nadadamage mo ang testimony mo. And finally, tapos na tayo, Butch. And finally, na consequence, nagiging idolaters tayo ulit. Kasi nawawala na yung capacity natin to hear and to listen, to hear and to see God's goodness in our life. Oo, kasi iba na. Yung dating naka-enthroned sa puso mo na si Lord, pinalitan mo ng ibang bagay or ibang tao. When you do not worship the Lord, you will find someone else or something else to worship. Anything na pinalit mo. Oo, at yun na ang umpisa ng pagkuluntoy ng ating kaluluwa o spirito. At pag nangulubot, di ba nga, sa katawan nga lang, pag nangulubot, pangit. Kaya, pag nag-complain, Pangit ni. Pangit. Pangit. O ngayong araw na to mga kapatid, pag-usapan naman natin, what will keep you?
at the place of blessing and possession. Para hindi ka nawawala lagi doon sa lugar ng pagpapala. Kasi merong mga nawawala eh. Sa lugar ng pagpapala, sayang naman, nandoon ka na. Nawala pa. Kaya minsan, di ba parang bless na bless ka na, tapos biglang wala na naman. And I am not just talking about material blessings, mga kapatid, don't get me wrong. Baka kasi kadalasan ang sukatan natin ng pagpapala, yung material na blessings eh. Hindi po, not necessarily. Siyempre masaya pag meron nun. Pero ang isang tao na hindi nawawala sa place of blessing, kahit na walang material na bagay yan, ay masaya ang buhay. Masaya pa rin ang buhay. Yun ang pinag-uusapan natin dito. So, let us not forget what will keep us at the place of blessing and possession. Tandaan po natin, sa conclusion ng buhay ni Joshua, ni-reinforce niya ang katotohanan na we will not continue to enjoy God's blessing and favor only by we will continue to enjoy God's blessing and favor only by choosing to continue a right relationship with the Lord. Yun po ang pinakasusi. Continue a right relationship with the Lord. And staying in the place of blessing and possession would require, number 1, honoring the Lord. Nasa verse 14 po yan. Ang tinatapik po namin ngayon, makikita ninyo sa Joshua 24:14 to 16. At nasa 14 po ito, basahin natin. Joshua 24:14 hanggang 16. Ito po. Now then, Joshua continued, honor the Lord and serve Him sincerely and faithfully. Get rid of the gods which your ancestors used to worship in Mesopotamia and in Egypt and serve only the Lord. Yun po ang ating pinag-uusapan. So, we will stay in the place of blessing and possession if we honor the Lord. Ang sabi doon. Dito po, ang honor dito, the word means to prize, to put a high value, to regard with great respect, esteem and devotion and awe. Ulitin natin. The word honor means to prize, parang bigyan ng pahalaga. To put a high value, to regard with great respect, esteem, devotion, and awe. Alam niyo mga kapatid, ang victory nating mga Christians o yung mga triumph natin exist to honor God and to make disciples. Tagasunod ni Kristo. Nakakalimutan po natin na tayo'y pinapanagumpay ng Panginoon para po to honor Him. Ang ating mga pananagumpay sa buhay ay nandiyan po at inaalaw ng Diyos para sa Kanyang honor. Ang nangyayari, we claim the honor. Hindi natin ibinibigay kay Lord na dapat pagbigyan ng honor ng mga victories natin. Because without the Lord, there will be no victory sa buhay natin. Napatunayan na po natin yan, na nung sumunod lang naman tayo kay Lord, tsaka tayo na nagumpay ng sunod-sunod eh. Kaya nga dati, talo na ng tawag sa atin. So victory exists to honor God and to make disciples. Pinapanagumpay po tayo ng Diyos para po tayo ay sumunod sa Kanya. Disciple, ibig sabihin yan is follower. You become follower of Christ kapag ang mga victory sa buhay natin ay nakikita na. And to honor God is the prime value and starting point of everything that we are. To honor God is the prime value and starting point of everything that we are. Isaiah 40, nakalimutan ko na, 6, 7.
They are my own people. Arnold! 7. 43, 7. Arnold? Isaiah 43:7 po yun. They are my own people and I created them to bring me glory. So wag nating kakalimutan. Ngayon mga kapatid, sa lahat po ng kagandahang loob na ginawa sa atin, na mabait ba ang Diyos sa inyo mga kapatid? Amen. Sa lahat po ng kabaitan at kagandahang loob na ginawa ng Diyos sa atin, it is to honor Him is an appropriate response to everything He has done for us. Sa ating lahat ng mga Kristiyano. Ngayon po, napag-isipan po ba natin kung papaano natin ma-honor ang Diyos? Sa buhay po natin, alam nyo, para po ma-honor natin ang Diyos, kailangan magkaroon muna tayo ng malinaw na pangunawa tungkol sa honor. Hindi ka pwedeng makapagbigay ng honor kay Lord kung wala kang knowledge kung ano ba ang honor. Kailangan malaman muna natin yan. Sa Mark 7 verse 5, makikita po natin dito yung mga religious leaders complaining to Jesus. Ang sabi nila, "Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands?" Sabi sa Mark 7:5. Ang totoo dito, ang complaint po nila was not on the issue of having dirty hands before meals. Ang issue nila dito is yung disciples' non-compliance to the traditions. Religious tradition kasi yung washing of hands eh. Hindi dahil sa kumain sila nung ano, but non-compliance of the disciples sa mga tradisyon. Ang mahirap po dito, mga kapatid, kasi yung mga religious leaders, they valued the scriptures naman. Di ba? Kino-quote nga nila yan. Kasi yan ang pinag-aaralan nila eh. Ang masaklap po doon, they valued traditions more than the scriptures. Yun ang kanilang problema doon. They are more passionate about their traditions than upholding the scriptures in their lives. Yun ang kanilang ano. Alam nyo ba, yung collection ng mga Jewish traditions ng Talmud, Mish na ba ang tawag doon? Alam nyo ba, nakasulat doon, it is a greater offense to teach anything contrary to the voice of the rabbis than to contradict Scripture itself. Sa Jewish tradition, sa Talmud, ang sabi daw, it is a greater offense to teach anything contrary to the voice of the rabbis than to contradict Scripture itself. Maraming ganyan. Maraming ganyan ngayon, mga kapatid. Lalong-lalo na kapag pumunta ka sa mga probinsya, no? They will criticize you kapag mas sinusunod mo ang Biblia kesa sa mga tradisyon. Oo, nung namatay si Ima, ang daming mga tradisyon na hindi pwedeng gawin. Hindi pwede na yung kabaong lumampas sa pasimano ng bahay. Kaya, mababa ang pasimano namin. Kaya, ang nanay ko, pagka dinalaw mo, para mong tinitignan lang na nasa baba. So sabi, ba't kaya sila nakatingin sa baba? Sabi ko, ay, ba't ang baba ng nanay ko? Sabi, hindi rin matatahimik ang kaluluwa niya kapag mas mataas ang kabaong niya sa pasimano. Sabi ko, itaas niyo po, hindi ho ako matatahimik. Ako po hindi matatahimik pag hindi niyo po tinaas yan. So, ganun ang mga traditions. Hindi ba? When traditions are equated to scriptural truth, ang nangyayari, external conformities ang na-emphasize more than the faith. Nare-reduce na lang ang pananampalataya natin to mere religiosity. Meron palang word na religiosity. Ang ibig sabihin yan, strong religious feeling. Feeling na lang. Feeling na lang. And nare-reduce na rin sila
to legalism only. Natuwa ako, tinignan ko ang salitang legalism. Ang ibig sabihin nito, excessive adherence. And when you say adherence, excessive attachment or commitment to law or formula. Mas sinusunod na yon. Pero in Christian theology, it is the idea that by doing good works or by obeying the law, a person earns and merits salvation. Yon. Ang pananampalataya ng mga tao ay nare-reduce na lang to legalism. Kaya nga marami ang mga nagbibigay ng mga kayamanan sa mga simbahan, sa mga charitable institutions na walang masama. Pero kung yun ang basihan mo, para ikaw po ay mapalapit sa Diyos, nagkakamali po tayo ng malaki doon. Relasyon. Relasyon po ang kailangan, hindi po suhol. Hindi po. Naku, kung may susuhulan kayo, wag ang Diyos. Kasi He owns everything, maski ang buhay natin. Kaya paano mo susuhulan ang isang tao na nagmemay-ari ng lahat ng bagay? Kaya wag, do not attempt, mga kapatid, na suhulan ang Diyos. Hindi ho natin na mabibili yan. Ngayon, ang response ni Jesus sa mga spiritual leaders na yan ay makikita natin sa Isaiah 29:13. So, mga kapatid, bear with me ha. San ba ako napunta? Baka sabihin nyo, saan ka ba napunta, sister? Honor ang pinag-uusapan natin. Antayin nyo po. So, nag-response si Jesus sa kanila sa Isaiah 29:13 at ang sabi niya, "These people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching us doctrines, the commandments of men." Sa ibang version, teaching us if they are coming from me, ang sabi ng Diyos. So, take notice, sa mga binasa po nating scripture, dito sa Isaiah 29:13, honor and heart are mentioned in the same sentence. Diba? Sabi nga, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. So, honoring God, mga kapatid, is not about externals. Kaya ginamit dito sa isang sentence ang honor and heart. Kasi ang honoring God is a heart issue. Hindi po natin pwedeng i-honor ang Diyos with lip service po lamang or with traditions, religious traditions o kaya legalism. To honor God, it must begin in our heart. Sa puso, mga kapatid. Kahit nga hindi mo sabihin yan sa bibig, basta nasa puso matutuwa ang Diyos. Huwag tayong magaya rito na they honor me with their lips, sabi, but their hearts are far away from me. So it is a heart issue. It means also to prize and value Him in our hearts above all things. Kahapon pinag-usapan natin ang idolatry na putting something else or someone else above the Lord or in place of God. Dito, to honor God means to prize and value Him in our hearts above all things. Kaya nga po, yung the great commandment in Matthew 22:37, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Isaiah 64:6 then, if we just honor God externally, sabi po sa Isaiah 64, then all our righteous acts are filthy rags before God. So, when we put a high value on God, ibig sabihin nun, ino-honor mo siya. So, doon tayo napunta. That's how you honor the Lord, mga kapatid. Kapag ka po, in-honor natin siya, binigay natin ang mataas na value sa Panginoon from our hearts, then yung obedience will be a joy and not a burden.
When you value the Lord, you honor the Lord. And when you honor the Lord, ang obedience sa Kanya, sa atin, parang sa madaling salita, mani-mani lang. Hindi siya mahirap nang gawin. Hindi na siya burden ang pagsunod kay Lord, but a joy. Why? Because you honor Him. Not only through your lips, but also in your heart. Ang sabi po ng isang Scottish theologian na si Peter Forsyth, the first duty of every soul is to find not its freedom, but its master. Galing ano? Sabi niya, the first duty of every soul is to find not its freedom, but its master. So mga kapatid, honoring God from the heart, above and above all things, leads to a life of joy. Joyful obedience ang atin, hindi basta obedience lang. Joyful obedience kasi ino-honor mo siya. Kapag ka po tayo, we all go through challenges, hindi ba, and adversities sa buhay natin. And sometimes, yung mga adversities na yan and challenges sa buhay natin, they melt our hearts. Talaga namang minsan nakakadurog puso yung mga dinadaanan natin. Pero ang good news dyan, mga kapatid, by His grace, we can live to honor God from our hearts in spite of all those things. Kaya nga, hindi ba sabi nung mga nakakasalamuhan natin, may mabigat ka palang problema, may mabigat ka palang pinagdadaanan, sorry ha, kasi hindi ko naman nahalata sa iyo eh. Hindi naman nakikita sa iyo, kaya pasensya na, hindi ko alam may pinagdadaanan ka. And actually, that is a compliment. Compliment yun, kasi may pinagdadaanan na pala tayo, pero hindi nakikita. And it comes from honoring the Lord in our hearts. Matthew 15:8? Sige nga, Butch. Oo, tama. Matthew 15:8 daw. So, si Peter, in-encourage din tayo sa 1 Peter 3:15, sabi niya, in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Basahin mo daw yung sa Matthew. Matthew 15:8. These people says God, honor me with their words, but their heart is really far away from me. Oo, it's the same, no? At nainulit yan sa Matthew. So mga kapatid, who do you prize and value the most in your life? Ang aking katanungan. Diba? Tayo lang naman makakasagot niyan. So mga kapatid, honoring God is not something we do as Christians out of a sense of duty or to gain His favor. Rather, it is a daily expression of recognition, respect, and gratitude towards the one who loved us when we were sinners and when we were His enemies. Yun. That is honoring God. Ngayon, dako tayo naman doon sa 14 din, verse 14 din na sumunod dito sa honoring the Lord, which is sincere and honest or truthful service. Kailangan natin yan. Kaya maririnig nyo na si Brother Butch ngayon. Sige, Butch. Take it away, Butch. Ayan, thank you, Lord. Dito nga, nung binabasa ko to, talagang dun sa naunang verse, talagang nire-remind pa rin tayo talaga ni Joshua na nandoon na tayo sa pagpapala, di ba? Yung tinanggalan sila sa slavery, sa Egypt. Nandoon na yung God's faithfulness nila, di ba? Leading them dun sa 40 years. Nandoon yung provision nila sa wilderness. Di ba? Tapos, nandoon na rin yung pagbibigay dun sa inheritance sa bawat tribe. So tayo din, meron din tayong kanya-kanyang pagpapala kung bakit nandito tayo sa kinalalagyan talaga natin. Pero hindi naman yung pagpapala talagang na-receive kasi natin, hindi lang siya yung parang natapos na lang. Diba? Hindi ganun yun. Kumbaga parang wala na tayong obligation in our part dun sa mga na-receive natin, dun sa mga pagpapalang yon. Ang mga Israelita dito,
meron silang, we must follow the term set down by the giver. Kasi ang bawat pagpapala kasi, yung bawat blessing kasi, meron niyang kaakibat na certain responsibilities. Diba? At para nga mapanatili ka doon sa magandang kinalalagyan natin. Diba? Yung pangalawa nga, yung sincere and honest, truthful in our service. Pag sinabi kasi nating sincere, ayan, genuine, matapat, tunay, at higit sa lahat, pag sinabing sincere din, transparent ka. Kaya napakabigat yung salitang sincere eh. So dito, meron akong 3 nakuha. So una dito, pag sincere ka, una, dapat genuine ang commitment natin to the Lord. Dito kasi sinabi dito, yung sumunod na salita dito, throw away other gods. Ang daming ang mga binanggit na gods dito eh. Di ba, sa Egypt, di ba, may andyan ng mga sun, moon, yung god sa Amorites, di ba, yung mga fertility, sexual pleasure, na hanggang ngayon, lagana pa rin ng mga ganong kasalanan. Pero dito ang isang nakita ko, merong isang enemy. Di ba? Meron ditong isang enemy which is yung ating self. Yun yung worst idol natin, yung sarili natin. Ito kasing lumalaban sa kalooban ng ating Panginoon eh. Lalo na kapag meron tayong alam, pag meron tayong power, pag marami tayong material objects, di ba? Kung babasahin natin yung sa verse 23, kinokomando ni Joshua na mag-repent by putting away all the gods. Diba? So sa atin, kinakailangan matanggal yung ano man yung pumapalit sa ating Diyos sa sarili po natin. At the only way to stay away from the all idols is to follow God and observe His ways. Ayan. Pangalawa po, yung sincere and honest, truthful in our service. Not seeking earthly rewards for ourselves. Ayan. Kasi po, yung pagsiserve po natin sa ating Panginoon, ay reward na po yun. Isa na pong reward na makapagsilbi tayo sa ating Panginoon. Ako po, tuwan-tuwa po ako sa ating Panginoon nung napasok po ako dito. Sa totoo po kasi, talagang nakapag-college naman ako, pero totally wala naman akong alam eh. Wala talaga akong alam. Pero, yung sa pagsiserve ko kay Lord, talagang isang pagpapala po yun na magamit ako ni Lord. Kasi, nilagay ako sa accounting. Anong alam ko sa accounting? Pero nakakatuwa doon, tinrain ako ni Lola. Ako ang taga-dissect ni Lola ng mga kapartner ko siya sa paggumagawa ng analysis. Si Ninong Larry Gaviria, yan. Tinrain niya ako, sila Sister Lines. Hanggang sa humawak na ako ng mga ledger, marami na akong trabaho na ikutan sa accounting. So, yung service natin kay Lord ay isa ng reward po yun. Kumbaga, wala na po tayong hahanapin doon. At kung nagsuserve po tayo para makatanggap tayo, makagain tayo ng favor, o kaya naman magkaroon tayo ng bayad at some point, then we are not serving the Lord, but ourselves. Ayan. Sa Ephesians 6:7 sabi doon, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. At yung isa pa dito, ang service din kasi ay nadadaya. Kasi pwede kang mag-serve kasi na dinidisplay mo lang siya outside. Diba? Kumbaga parang nagpapakitang gilas ka lang. Kumbaga dito nga may salitang Facebook. Diba? Diba Facebook lang yung pagsiserve mo sa ating Panginoon. Tandaan po natin, the Lord knows the secret intention of our heart. Alam po ng ating Panginoon yung nasa puso natin. At ang ating Panginoon, kapag sincere tayo dun sa service natin sa ating Panginoon, He delights in a truthful service. Sa Psalms 51 verse 6, sabi doon, says, behold, you delight in the truth, in the inward being, and teach me wisdom in a secret heart. At ang pangatlo po, panghuli po. May prayer meeting ka? Ayan. Pangatlo po, leading our household to the Lord.
Diba? As for me and my house, we will serve the Lord eh. Kasi sa service po natin, hindi naman po kinakailangan parang manatili lang sa atin. Ako po napakamahiyain ko eh. Parang, syempre, nung una, parang nahihiya ako dun sa service ko na i-share ko pa si Lord, di ba? Syempre, bago pa lang ako, di ba? Pero ngayon, masasabi ko na malakas na ang loob ko na i-share si Lord sa bangko, sa lahat. Actually, natutuwa ako. Actually, sa lahat po ng transaction ko sa labas. Sa lahat po ng transaction ko sa labas, lagi kong iniisip, yung papel na hawak ko at ako mismo, nire-represent ko si Lord. Kaya hindi ako pwedeng magsungit. Pero isang beses, isang beses talaga, medyo bumigay ako sa sticker. Kasi pumila naman ako, natapos na lahat yung mga nasa likod ko. Tapos yung papel ko, pinasa sa katabi. Yung pinasa doon sa katabi, yung kumuha ng papel ko, pumasok sa loob. Tapos hindi na lumabas. Hindi na lumabas. Nakailang balik ako doon sa window na sabi ko, pinaprocess po ba niya yung papel namin? So, ang sagot lang niya sa akin, siya po magpa-process. Tapos balik na naman ako, ganun uli. Siya po mag-aano. Biglang sabi pagdating sa akin, naubos na lahat ng tao. 5:30 na. Naubos na lahat ng tao. Sabi ganun sa akin, bumalik daw ako bukas. Ang dami pang reject. Sabi ko, Miss, kawawa naman ako dito. Nag-iisa na lang ako. Walang pagkakaiba yan sa bangus Kawawa naman ako dito. Nag-iisa na lang ako. Diba? Sasabihin mo sa akin, nag-complain talaga ako. Medyo nag-complain talaga ako. Pero after nun, parang nanghina ako, pero parang hindi pa rin dapat. Kaya sabi ko, pray ako ng pray na Lord. Sana yung papers, kumbaga maano siya, yung mabigyan lahat ng sticker, lahat ng At thank you Lord naman, nabigyan lahat. Ginarantaman din Lord yung prayer ko. Kasi, paano ka magli-lead, di ba? Kung ganun ng service mo. Kasi part ng service mo yun eh. Dito kasi, di ba, si Joshua, dito kasi, di ba, leading our household to the Lord, dapat nangunguna tayo. Dapat nagsiset tayo ng example. Kasi dito si Joshua, ano pa man ang gawin ng iba, ano pa man ang mangyari, kinakailangan, nag-i-stay siya faithful sa ating Panginoon. Dapat tayo, ano man ang circumstances na nararanasan natin, nag-i-stay faithful din tayo sa ating Panginoon. At kahit iwanan pa tayo, dito si Joshua, kahit iwanan, i-abandon pa siya, they would remain and serve the Lord. So, dapat ganun. So, pangalawa dito, pinapakita rin dito ni Joshua yung authority niya sa family. Diba? Tayo kasi, we serve the Lord. Diba? So tayo, kung nagsuserve tayo sa ating Panginoon, we must do everything in our power to see that our family follows our example in serving the Lord. Dito po, alam nyo po, malaki po ang role ng yung mga parents po dito. Diba? Kasi po, lalo na yung mga Christian parents po, meron silang responsibility dun sa tahanan nila na what goes on and in their home, dapat kinakailangan nagbibigay ng honor sa ating Panginoon. And excludes, kinakailangan hindi nila pinapatupad yung mga activities na hindi nagbibigay ng honor o nagsuserve sa ating Panginoon. Kung minsan kasi, di ba, mapapansin natin, mas sinusunod pa ng magulang yung mga bata. Diba? So magandang example yan, 'di ba? Kaya kung sa TV nga may mga parental guidance dapat din sa mga social media din natin, dapat may mga parental guidance din na ginagawa ang mga magulang diyan, 'di ba? Kailangan yung mga magulang ini-impose nila yung authority nila na hindi yung bata ang masusunod, 'di ba? Madalas yan natin na narinig sa sharing nila, 'di ba? Yung mga ilang member natin, narinig natin yan na kasi tulog pa sila kaya nalilate ako. Kinakailangan ini-impose natin yung authority natin bilang magulang dun sa mga anak natin. Kasi po kapag natuto po na sumunod ang mga anak sa magulang, nakikilala nila yung authority. Tapos, sa paglabas po nila, na-apply nila na yung marunong silang kumilala dun sa authority na yun. So,
sa service po natin sa ating Panginoon. So, tayo po, kinakailangan, tulad ni Joshua, dapat manguna po tayo. Dapat tayo po yung example para po dun sa lahat. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Okay. Here's another take on serving the Lord truthfully and sincerely. Alam niyo po, itong in-address ni Joshua, itong mga Israelites, not before niyang i-lead sila, but after. But after na, no? Before nag-build siya ng, hindi yung before nag-build siya ng reputation as a good leader, but after, no? And remember, sinabi ito ni Joshua bago siya mamatay, and he was already 110 years old that time. At binigyan niya ng instruction to continue to live in the presence of God. Alam niyo po, ang true sincerity, yung sinabi po dito, is when you decide in your heart, sa puso mo, na kung ano ang sinabi ng Diyos, yun na yung kumpleto. Total and utter truth, and it cannot be changed. That's how you serve the Lord, with sincerity and truthfulness. When you decide in your heart that exactly what He said is the complete, total, and utter truth, and it cannot be changed. Ang sincerity kasi is when you prepare yourself to stand upon the Word in a certainty na kahit na firing squad ang nasa harapan mo, hindi magbabago. Kahit na ilublub ka pa na ganun sa drum, pag angat ng ulo mo, sasabihin mo pa rin. Hindi, Sirena, kung hindi. Hindi. Yung katotohanan pa rin. Kahit na, barilin ka na, to serve the Lord with sincerity and truthfulness, ay yung talagang pangangatawanan mo, you stand on the Word, kasi yun ang pinaniniwalaan mo kahit na ano pa sabihin ng ibang tao. You cannot serve Him in truth. We cannot all serve Him in truth when we are to prepared na makipagdebate ka dun sa Word of God, tapos dun sa kahuli-hulihan, magsasettle ka dun sa compromise, sa pinag-usapan ninyo. Sige na nga, para tumigil na lang, mag-meet na lang tayo sa gitna. Hindi po yung serving the Lord with sincerity and truthfulness. Kasi nakahanap ka ng compromise. The Word of God is something that you cannot compromise. Pagdating sa salita ng Diyos, huwag kang papayag. Mga kapatid, huwag papayag. Baka mamaya, ayusin na lang natin yan, para hindi ka na mahirapan. Pag hindi mo na lang, maglagay ka na lang. Pag hindi mo ginawa yan, mahihirapan ka. Pag pumayag ka doon, that is not serving the Lord with sincerity and truthfulness. Kumbaga kahit mawalan ka, kung talagang gusto mong maglingkod sa Diyos, with sincerity and truthfulness, kahit mawalan ka, susunod ka kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yun talaga, mahirap mga kapatid, pero yun ang tamang Yun ang tama. That's the only time we can serve Him in truth. When we realize na God is the truth, and in that, there can be no change. Ay, hindi pwede. Bawa yung seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. There is no other way that all these things will be added to you, mga kapatid. Only by seeking the Lord first and His only seeking His kingdom first and His righteousness, tsaka lamang madadagdag. There is no shortcutting, mga kapatid, pagdating po sa salita ng Diyos. Hindi ka po pwedeng magbago pagdating dyan. Hindi mo pwedeng i-compromise ang salita ng Diyos. Kaya kung hanggang ngayon, nahuli ka sa traffic light o kaya nahuli ka sa pagmamaneho mo, tapos naglagay ka at nag-ipit ka, you are not serving the Lord truthfully, mga kapatid. Maliit na bagay lang yun. Yun na nga sa maliit na bagay, hindi ka pa nga makasunod. Tapos, hindi pwede po yun, mga kapatid.
The only way to serve God in sincerity and truth is to faithfully keep His commands. Faithfully. When you say faithfully, walang paltos. Hindi yung sinusunod yung ibang bagay, sa ibang bagay hindi sinusunod. Alam nyo, minsan natatawa na lang po tayo. Lalo na kapag nahuli ka, sa totoo lang, dapat ka lang mahuli. Kasi nag-violate ka eh. Nag-violate ka na sa traffic rules, nag-violate ka pa sa relasyon mo sa Diyos kapag ka ikaw ay naglagay. Paulit-ulit na natin yun. Alam nyo, pag pinapractice, try nyo pong practicein yun. Kasi makakasanayan mo na yun na hindi ka papayag. Pero pagka yung paminsan-minsan yaman mo na lang. Hingi ka na lang ng sorry. Pagkatapos, patatawarin ka rin naman ni Lord Naku, mga kapatid, wag po nating subukin ng Diyos. Baka magsisi po tayo. When you are serving the Lord truthfully and with sincerity, nothing else matter. Basta dito lang ako, sa salita ng Diyos. Ayokong umalis dito. And when we serve Him with sincerity and truth, dinedemonstrate po natin sa buong mundo na mahal natin siya. Hindi pwede. Kaya alam nyo, minsan, di ba, kapag kayo in-invite sa isang friendly gathering ng mga dating kaibigan mo, hindi ba sasabihin sa'yo, wag mong bigyan niya ng wag mong pasahan ng baso yan, kasi na kay Lord yan. Bakit sila nagsasabi ng ganon? Kilala ka nila na hindi nila mabebend yung pagsunod mo sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Pero kapag tinutukso-tukso ka pa rin, sige na. Pag kay pinilit mo yan, bibigay din yan. Ba't nila nasasabi yon? Maaaring bumigay ka na dati sa kanila. May nakikita sila sa'yo. Pero ang isang tao, naku, wag mong i-invite yan pag linggo. Hindi ka pupuntahan yan, hindi sasama sa'yo yan. Kasi pumupunta yan doon sa church nila. So, you are well known for not, hindi mo well known ka sa hindi mo pinagpapalit ang araw ng Diyos sa mga pasyalan. Diba? Alam nyo mga kapatid, dapat recognize natin yan, na it is not the Lord giving you the opportunities during Sundays. Nagkakamali tayo doon. Kasi naman blessing ni Lord to. Ang blessing ng Diyos, hindi magkocontradict sa salita niya. Ang sabi po, the Sabbath day belongs to the Lord. Paano ka bibigyan ng Diyos ng pagkakakitaan na sinasabi mong nanggaling sa Kanya? May magbibigay sa'yo ng pagkakakitaan doon. Sigurado yun. But sigurado din, it's not from the Lord. Mga kapatid, naman po, mahalin natin ang salita ng Diyos. Para sa ganun, hindi tayo naliligaw. Kasi sinasabi natin, blessing na yan How can it be a blessing kung ito ay magiging dahilan para hindi ka makarinig ng salita niya? Kaya tignan mo yung mga tao, linggo, saan nandun? Sabi natin kahapon, if you are not worshiping the Lord, who are you worshiping? If you are not with your fellow believers, kapag kalinggo, where are you? And what are you doing? Yan, mga kapatid, Baka po nakakalimot tayo. Paalala lang po itong amin, hindi po kami nanenermon. Paalala po, mga kapatid, tatapatan po kayo ng kaaway ng inaakala ninyo in the guise of blessings, na inaakala nyo po ay pagpapalang mula sa Diyos. Hindi po pagpapala ang isang bagay na maglalayo sa iyo sa Diyos at makakakos ito na hindi ka makarinig sa Kanya. May invitation ba kayo? Sabihin nyo sa mga kausap nyo, wag linggo. Meron bang pagkakakitaan? Wag linggo. Wag yung pag may prayer meeting. Kapag ka ang mga taong may kilala sa iyo, patuloy ka pa rin iniimbita kahit na alam nila na ikaw ay Kristiyano, ibig sabihin, nabebend pa ang will mo. Kaya kanila inaalok dun sa mga panahon na alam nila na kay Lord ka.
Kasi alam nilang, naku, konting himas lang dyan. Sige na, ngayon lang naman, pagbigyan mo na ako. Baka kilala ka kasing nagbe-bend. So, talaga ba, mga kapatid, are we serving Him with sincerity and truth? Kasi, pinapakita mo sa buong mundo na ang Diyos ang mahal mo kapag ganun ang ginawa mo. Kaya nga sinabi ng Diyos, if you love me, keep my commandments. Hindi ba? Pero alam nyo, mga kapatid, ito naman po ang maganda. Kapag ka po ganun ang laging ginagawa natin, yung benefit po nun, naku, oh so great, mga kapatid, ang benefit na yan. Alam nyo kung ano? 1 Corinthians 2:9. What no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen, is the very thing God prepared for those who love Him. Oo, more than yung mga inalok sa'yo ni Satan. Naku, exceedingly more than those things ang kayang ibigay sa iyo ng Diyos kapag kasinunod po natin siya. So, ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya dapat lamang po na tayo po'y maglingkod sa Kanya with sincerity and truthfulness. Tapos alam nyo, napansin nyo ba rito? Ito medyo may nakakatawa rito eh. Just when you start feeling good dahil dun sa mga sinabing gano'n ni Joshua, biglang sinabi niya sa verse 19 to 20, you cannot serve the Lord for He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, then He will turn and do you harm and consume you after He has done you good. Alam mo kung bakit? Si Joshua, remember, sabi ko sa inyo, 110 years old na siya nung sinasabi niya to. And he has, he had lived with the Israelites sa buong buhay niya. All his life, kasama niya. He fought with them, di ba? Lahat ng mga experiences, mga ups and downs nila, kasama siya. Kashare niya yung mga yon. And he knows them well. Alam ni Joshua na itong mga, alam niya yung mga good sides ng mga Israelites and also the bad sides. Alam niya yun. Kaya niya sinabi ito. Alam niya na nung sabi nila sa verse 18, we also will serve the Lord. Sabi ng mga Israelita, pero alam ni Joshua yon, there is no sincerity and truth dun sa statement na ginawa nila. Alam niya na their hearts would fail them. Just like yung sinabi ni Butch kanina. His heart failed him. Just like Kuya Ernie, his heart failed him. Minsan sa mga malilit na bagay lamang. Alam ni Joshua rin na this will happen also to the Israelites. Kasi they are willing to talk the talk, but they are not willing to walk the walk. Kaya niya sinabi ito. And sometimes, kailangan talagang takutin na tayo para magising lamang tayo. At huwag paulit-ulit na ginagawa natin yan dahil nga sabi natin kanina, patatawarin ka naman. Mag-sorry ka na lang. Mag-sorry ka na lang. Oo. And alam nyo mga kapatid, maraming mga tao are serving God just for the sake of serving. Yung iba, gusto nilang, they want to appear religious. Kaya sila nagsiserve. Yung iba, they want to be identified as Christians. Kaya nagsiserve sila. Yung iba, for security reasons. Wala silang choice, wala na akong mapuntahan Dito na lang, kahit na hindi na ako maging masaya, wala na akong mapupuntahan. Yung iba, takot lang mawalan ng pagpapala. Kaya nagsiserve. Kasi once na hindi na ako dyan, blessings will not follow, sasabihin nila. Na totoo naman. Pero kung yun lamang ang motibo mo for serving the Lord, we are serving Him not in sincerity and truth. Kasi may iba ka. Kasi alam nyo, pag binasa nyo po after namatay si Joshua sa Judges, ganun na naman. Oo, balik na naman sila. Gumawa na naman sila ng ibang sasambahin nila.
Memorize na ni Joshua. And sincere means without pretense. You will serve God because it is what you desire in your heart. Again, in honoring the Lord, a heart issue. In serving the Lord, a heart issue also. Hindi po ito showmanship. 'Di ba? Maraming mga service tayong ginagawa. Ano yung sinasabi niyo? Show business? Pakitang tao lamang, pinakikita. Sabi nila, nagwawalis lang kapag Honest and truthful means conforming to what is right and true. Are you serving the Lord because it is right? And ito ba'y dahil yun ang katotohanan? So are you serving God because it is the right thing to do? Yun po mga kapatid ang kailangan. And that is how you serve the Lord with sincerity and truthfulness. So, every now and then, mag-evaluate tayo ng service natin kay Lord. If we are still serving the Lord with sincerity and truthfulness. And finally, yung sinabi nga ni Brother Butch kanina, to what will keep you in the place of blessing and possession is, sa verse 14 din, removing anything that stood in the way of your relationship with the Lord. Removing anything that stood in the way of your relationship with the Lord. Sabi nung iba, sister, yung asawa ko po, ang hihinder sa akin. Alam nyo, kadalasan po, ang mga habits natin, particularly the bad ones, ang naghihinder sa atin para magstay tayo doon sa place of blessing. Yung laziness, katamaran. Alam nyo ba that failing to do what is right is just as bad as doing what is wrong? Sin of omission is as bad as sin of commission. Yung mga old habits po natin, ayaw nating i-give up. Pag hindi natin yung gini-give up, naku, mga kapatid, ang dami, anything that can hinder you or stood in the way of your relationship with God, alisin na mga kapatid, tanggalin. Yan yung sinabi rin ni Joshua sa kanila para makapanatili ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ano man yun, decide to remove. Otherwise, ang mga tubo sa lababo, pag may bara, hindi dadaloy yung tubig. Hanggat hindi mo tinatanggal yung bara. Baka mamaya, kaya hanggang ngayon, parang tigang pa rin ang relasyon mo kay Lord, may nakabara. Kailangan alisin yun. Tunawin, tanggalin yung bara bago makadaloy ang pagpapala, mga kapatid. Meron tayong gagawin. Meron tayong i-give up. Meron tayong aalisin. Alisin ang nakabara para dumaloy kung ano man ang dapat dumaloy sa atin. Yan. At yun po ang pagtatapos ng ating series sa Joshua, mga kapatid. So, lagi tayong mag-ready. Amen. Para po sa ating mga may birthday, Brother Butch. Ayan, happy birthday! Ayan, lumaki na. Happy birthday! Brother Tony Malabonga. Brother Felix Malabanan. Sister Fe Nara. Sister Fe Nara. Oo. Brother Robert Covita. And Sa Sister Alaminos Sister Nora Mendoza. Si Brother Tony, 60th niya ngayon. Oo. Brother Tons, welcome to the world of privileges and benefits and discounts. Yan. Malabonga, ng San Pablo. And belated happy birthday kay Sister Jenny Danganan. Jenny yun, tama ba? Siguro. Jean, ano ba? Jean? Jean Danganan. Jean Danganan. And happy anniversary, Ventus Air Conditioning Corporation. Kay Brother Sir Darwin yan, Datu. at saka Sister And Mau. belated anniversary kay Brother Manny and Sister Liway Alcantara.
Happy birthday and happy anniversary mga kapatid! Happy birthday! Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Ayan, Yeah. happy Happy birthday! At happy anniversary po sa inyong lahat. Si Sister Noemi pala na aksidente. Oo, last week, binangga daw siya ng tricycle tapos nasagasaan daw yung isang paa niya. Oo, nung last week sa Caloocan. Pero thank you Lord daw sa protection ni Lord. Wala daw grabing nangyari sa kanya. Sumakit lang daw yung kaliwang braso niya. O di ba? Hindi naman yung braso nasagasaan, pero yun ang sumakit. Yung nasagasaan pa, hindi. Hindi ba blessing yan? Gusto ko pumunta ng Holy Land. Oo, di ba? Oo nga. We may comment sa'yo si Sister Vicky. Tama sinabi mo, Brother Butch. More often than not, we put more value to our own desires and we rather than putting the Lord as our utmost priority. Talagang napakabuti lang ni Lord at lagi niya tayong inuunawa at pinapatawad sa lahat ng ating pagkukulang sa Kanya. Kaya all glory belongs to our one and only God. Yan. Na-experience ko yan, si Bell Rose. Tinatalo na ni Bell Rose si Sister Rita. Di ba, no? Oo, active na active si Bell Rose ngayon. So sabi niya, na-experience ko po yan, Sister Ree. Buong family, pumunta sila sa seafood restaurant. Timing naman sa fellowship. Pero thank you Lord kasi mas pinili ko yung fellowship. Kahit alam ko na masarap ang pagkain doon. Thank you Lord kasi di ako nasilaw sa pagkain. Oo nga naman. Talaga minsan tinatapat. Ano pa natin yan? Thank you Lord. Okay, mga kapatid. We will now end our GMJ with our repeat new song of the week. Ito po ang Author of Salvation, composed by Brother Darwin Datu, music by Brother Daniel, arrangers po, and performers, Brother Daniel, Brother Don, Brother Alan, and si Brother Maki din. And this time, in-interpret ni Brother Daniel and Sister Jamie. So mga kapatid, see you again tomorrow sa ating Bible study. God bless you all, mga kapatid! If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the fault we committed, we can turn to Him, only to Him. If you need kindness, if you need redemption, one who understands us, one who learned past the past, He
we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the fault we committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who has to last, we can count on Him, only to Him. Our God, our Savior, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our Savior, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus, the author of salvation. Send for the Lord to Him, cast all your burdens to Him, because He is our willing Savior. Our God, our Savior, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our Savior, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus, the author of salvation.